Good day! We are the Group 4 presenter and we are going to present about the case project for orderly exercises, literacy, and immersion. I'm Shaige A. Tenorio. I'm Rilin Shalaw Angat. I'm Jeshel J. Viking. I'm Jonah Mea M. Riguli, I'm Justin May Panario. And I'm Norajan Antigua. and we are going to present the audiovisual presentation atong nag-conduct ni sa amuang case project. I'm Justin May Panario and I was assigned to warm-up exercise. So before beginning the activities or the exercise, I introduced myself first to the participant and also I explained the purpose of the warm-up. So the warm-up is to prepare the body for movement and reduce the risk of injury and promote better circulation. So ang first nga exercise is ang ankle heel toe or ang paghinto-hinto. So I gave clear instructions and demonstrated each movement step by step to ensure understanding. So after na ko demonstrate, the participants perform the exercise. So it shows balance and control. So makita na mo before katong nagkandak sa mga case project na i-perform niya tarong ang katong exercise. And I also asked the question to her. So sa pag-exercise atong pag-ilukit ko na, unsa may imong na-feel or nabati? So she said nga nag-anggaan iyang pamati and dili na siya ma-out of balance. And sa second exercise called figure of 8 shoulder exercise, gidemonstrate na ko sa iya ha. And after that, i-perform niya ang exercise. So after doing the exercise, I also asked this question to her. Sa ikaduhang exercise, unsa imong nabati na? So ana siya nga okay ra ba noon? Lami na sa pamati and na-stretch daw ang iyang bukod. So all I can say is that she is both physically and mentally fit, even as an elderly person. So we could see it in her face that she is willing to do the exercises to become healthier and more physically active. So that's all. I am Jonah Mea M. Riguli and ang na-assign sa kuha nga exercise is ang serial skills. So ako ang napili nga serial skills exercise kaya ang sit to stand and ang knee raises to target. So first, before ko demonstrate ka nanay sa iyahang dapat buhaton, I asked her first if she encountered this kind of exercises. So ana siya sa ako ang wala because daghan kay siya mga bulhaton sa ilahang balay. So first, ako siyang giingnan nga okay lang nanay at wala lang nang buhaton karon. So first I demonstrated her the first exercises or the first exercise which is the sit to stand. So ang sit to stand, na-observe na ko sa iyaha nga okay lang kayo siya para sa iyaha is very physically fit and kanang comfortable siya ani nga exercise. So gipangutanan ako siya kung unsa ang iyahang na feel sa katong nga exercise. So ana siya sa ako nga okay lang kaayo kay na-stretch ang iyahang lawas because sit to stand is inani na ko siya, gipagunit na ko siya sa iyahang chest and lingkod og tindog na ko siya. So ana siya nga okay lang kayo kay na-stretch ang iyahang lawas. So second, ang knee raises to target. Ang knee raises to target is ang isang iyahan lang isa ka til ang nag-stand and ang iyahang isa ka til is nag-ani. So gipangutanan na ko siya if unsang iyahang na-feel atong exercise. So ana siya sa ako nga okay lang pero medyo na-outbalance siya because ang iyahang isa ka til lang ang nagtindog. So that word nga ni ana siya nga na-outbalance or kulang siya sa balance because 60 years old na siya and normal lang na sa ilahang nga ma-outbalance because tungod sa ilahang edad or sa ilahang katigulangon. So I can say that she is physically comfortable sa inatong exercise. Ako lang to. Once again, I'm Norajan Antigua. Ang na-assign sa ko ang cognitive skills. Ang napili na ko nga exercise na under sa cognitive skills ang trunk rotation and rhythmic feet movements while singing. So, first now sa observation ni nanay nga bago may nagsugod kay normal lang siya and which is na siya sa good condition. Nya katong nagsugod na mi sa first exercise katong trunk rotation na human niya first pero nakoy napansin ako ito sa first ka medyo siya murag nang yung hina siya habang gibuhat tong tong trunk rotation kay gusto nanay gud marag katong pag ato na mo nato siya so nya nag-ask kong nanay about ani sa kato sa trunk rotation same ra po sa pangutana tong bando ka exercise nya nagbutan ako nya na unsay na feel nimo nya tapos ang gingon niya kay katodong gibuhat niya tong sa pag-exercise ato mura ay itong gibuhat niya tong trunk rotation kay katodong exercise nga okay ra daw niya sanay daw siya sa trabaho niya. Then the second is ang tong rhythmic feet movements while singing katong mag-rhythmic feet siya padulong sa first padong sa right
Yan last kay padong sa rep. Yan nagastapos ko niya kung unsay na pinapil niya. Yan yana siya nga kuan siya nga kan daw siya katong pag-execute atong kanto rhythmic feet while singing sa theory niya ana siya nga mura daw siya nagdula tapos sumpay pa siya nga sanay gid ko sa trabaho. Kuan mo ni siya nga kuan pagkaman nato exercise ay pag-exercise napansin daw siya nga wala na siya nang hina marag naka-recover na siya sa iyang kuan kay gato ganiya tong trunk rotation itong pagka-trunk rotation niya and also pag-execute sa rhythmic feet kay kuan nabantay na ko nga marag nanghina siya ato. So ang pag-execute niya to which is good naman siya ang pag-execute ato. Mora to ang nakuha na ko pansin ni nanay. That's all. So, ako din si Joshua J. Biking then, giasan sa ako ang task is ang balance. So, ang trunk rotation while sitting and reach the feet. So, na ako na-observe niya is kanang while doing the exercise is kanang nag-sequence siya din, maka-perform po siya og tarong dayon. First na ko nga gibuhat nga exercise ang kuan kanang reaching the feet. So, nagkuha mi bangko dahil akong gipalingkod din. Naguna ko perform sa exercise para masunod siya sa kuha din. Na akong gi-execute ang exercise nakaya ra niya bigyan ako bilin niya ma-reach iyang feet but nakaya ra niya din ang ikaduha nga pan ako na exercise ang trunk rotation while sitting then abi po nako kanang dili niya kaya pero na para jud niya na execute ang tarong then pagkahuman sa ako ang exercise is akong gipangutana unsa yang na feel then ngun siya nga okay ra kayo anad na kayo ko nga mo buhat og exercise kay sayon ra man to then akong gipangutana ang sa last nga nabi siya na feel nabi siya sakit sa iyang lawas while before perform to siya then ayun siya nga wala man mas nigaano yang lawas while doing the exercise mao lang po to. Thank you. So, I'm Rilin Shalaw Angat. Ang nasa sa ako ang exercise is ang sensory strategy. So, ang una na akong ipabuhat kanana is ang standing one leg while our eyes are closed. So, kung na-observe kanana is general physically and mentally stable siya. Kay itong una niya nga exercise kay na kanang kuan siya naka-execute siya og kanang tarong and katong kuan kay gipakutan na ko si nanay og unsa iyang nabati. So iyang gingon nga kanang murag naglisod siya gamay kay kanang malipong siya kay isa ra katil ang kuan, isa ra katil ang gigamit sa pagtindog then nagpiyong pa jud ang mata. So ang ikaduhang exercise kay ang pagtaas baba sa iyang kamot nga naay gunitan nga tumbler. So akong gipakutan na si nanay og unsa iyang napil ato is okay ra daw siya kay anad naman daw siya ato nga kanang mura daw siya og dula-dula ato nga exercise maura. So, I'm Shani Gay Tenorio and ang na-assign sa ako ang kay dynamic control. So, first na akong gipay mo kay nanay kay sit to stand, then bago na ako siya gipa-execute, ako sa gi-demo. Then pagkahuman, ako nakita kay nanay ato kay okay na siya like nang kaya niya din wala na daw siya kanang mula daw siya nagtindog, naglingkod, pero nakagunit siya sa bangko. Then second kay stretching of the hands and body. So ako magyapon pang gibuhat. Ako sa nagbuhat din ako sa gipasunod din. Then ako pang na-observe ko sa iya kay paan ka nang nabuhat po niya siya, na-stretch din niya siyang talong. Then pagka human ang tabanan kay gias na ko siya if wala pay sakit sa iya na kung sakit yung likod na siya dili kay normal naman daw to niya. Daw siya sa aling ato. Mura ba? So, based on our group observation and interview sa mga case participants nga si Nanay Leonora. So, if you're wondering nga nganong gingon mo iyang pangalan nga, tanang siya if pwede lang ba? And she said nga okay lang nga iapin mo iyang pangalan, iyang edad, ang iyang mga anak, o number sa iyang mga apo. So, based on our group interview with Nanay Leonora, we respectfully asked her if she encountered or engaged in any kind of exercises. So, siyang wala kayo siya naka-encounter or naka-engage in any exercise because of the house chores nga naghan kayo sa iyang balay, and she said that she is familiar but she didn't do in any nga mga exercises. So we observed that she is physically fit but she doesn't have any history nga iyang hindi buhat nga exercises. So her body communicates and works smoothly sa amuang mga gipang pahimo sa iyaha or gipa-exercise sa iyaha ng mga any kind of exercises nga amuang gi-demonstrate. So furthermore, she is really physically and mentally fit and everything functions effectively or efficiently and without injury across the range of exercises. Her healthy mind contributes to consistent exercises routine while physical activity strengthens mental resilience and cognitive functions. Once again, we are the group 4 and that concludes our PE 602 case project for elderly exercise literacy and immersion.